Pagdating sa education, siya ay, I think, business administration student sa National University. Hindi ko alam kung may iba pa siyang laro bukod sa athletics. Parang naglalaro din yata siya ng basketball. Ano natin mamaya, i-check natin further pa more. Hindi tayo nakakasigurado sa alindog. Don't get me wrong. Maganda siya, gandang-ganda ako sa kanya. So I think, kompletos regados na siya. Konting polishing na lang. Pero yung turn niya sa gown. Kasi ganun din naman ginagawa ko. I was a trainer before I went to Japan, Thailand and Japan. That was my bread and butter. Pageant coach and pageant director dito sa aming probinsya. So yung mga ganyan-ganyan din lang na mahuhuli ang mata, mahuhuli ang mukha pag turn. Gamay na gamay na natin yan. But yung kanya talagang execution ay flawless. It came out naturally. Parang di trained. So ang ganda-gandang tingnan. At walang tayong magagawa kundi pagkumparahin silang dalawa. Ayun. Para makakuha tayo ng idea kung sinong mas better. So, sana ay mapasama siya sa top 5 sa darating na Miss Universe Philippines para mas malaman natin ang kanyang kuda power. Yung kanya pananalita, that's very South Africanish. Yung tipong dire-diretso lang, kahit pa may konting mali sa grammar or what, dire-diretso lang. Wala pa naman tayo so far nakikitang, di ba, may konting, di ba, dire-diretso lang na parang it's her first language or para siyang native English speaker. Yun. At talagang dire-diretso lang. Yung kalimitan nagiging setback ng mga Philippine delegates natin. Yung kailangan mo mag-isip o i-translate muna sa iyong isip kung ano yung susunod mong sasabihin, translate mo yung Tagalog into English and everything, you know. Tapos pag may is and are, very conscious tayo sa mga is and are, diba? Pag dito sa amin na lang eh. Sa tagal ko nag-direct ng pageants, pag may nagkamali ng konti sa is and are, well, the people is, ganyan na agad. So ganun tayo kabagsik ng mga Pinoys. Pagdating sa konting mali, which is actually unfair kasi hindi naman nga tayo talagang Inglesera. At the same time, bonggang-bongga na tayo kumpara sa ating mga neighboring Asian countries sa pagsasalita ng English. Tapos mababash pa. And yung grammar naman, hindi naman talaga ang focus dapat natin, kundi yung content ng iyong sinasabi. Okay? So, yun. Excited akong malaman kung paano siya sasagot sa Miss Universe Philippines. Kagaya rin ninyo. So yan, nandito na tayo ngayon sa clash. Pagdating sa rampa, kay Atisa muna ako. Kasi talagang nakipagbugbugan siya kay Catriona Gray. In fact, she walked better than Catriona Gray during the Pinipining Pilipinas pageant in 2018. Yung mga lakad Colombia at Venezuela, mukhang mamaniin lang niya sa Miss Universe stage. Ganun. Kay Alexi May, okay lang. Bilang first-timer, okay na yung kanyang dating. What more kapag na-train pa? Number 2, sa Fasay, hindi tayo sigurado kung makaka-stand out ba si Alexi May. Hindi natin alam kung pag siya ba ay naipit or na-sandwich ang isang Miss Ghana at saka isang Miss Nigeria na mga 5'10", 5'11", kung kikinang pa ba siya or what, mga ganun. Kay Atisa, komportable na tayo. Na kayang-kaya niyang umangat because napalaban na siya internationally. At the same time, simpleng-simple pa siya doon. Kapag, di ba, all she needs at this point ay merong ibang options sa kanyang look. Merong kaunting glam, merong kaunting exotic touch, merong kaunting mala Venezuela, yung linis ng mukha, mga ganun. So, nasa makeup artist na yun. At nasa kanya, nasa Miss Universe Philippines, in case siya ang papalarin na mag-represent sa atin. So, kailangan maiba siya because what I don't like about Atisas, akala mo naman ganda ko, pero ganun talaga. Hindi man ko mo mga tsakang, yung iba pa tinurog, di pa ako. Ay, hindi na pwede mag-ano. Hindi naman ay ano. Huwag natin laging sabihin, hindi ikaw na maganda, ikaw hindi pwede gano'n. Ano ba kayo? So yun control. Ang hindi ko gusto sa kanya yung ganito, yung napakaliit ng space. Ako kasi laki ng space, di ba? Yung napakaliit niya na pag tumatawa siya, halos sa kadikit na to. So yun lang. But, yun na nga, konting bongga sa makeup ay talagang wala, pulidong-pulido. Maganda siya. Kahit padikit yun, maganda siya. Hindi ko sinasabing tsaka. Kaya lang, mas mapapaganda siya ng makeup. Right makeup. Para ma-enhance pa yung beauty niya. At magawa ng paraan yung mga konting kulang na yun. Kulang. Educational attainment, parehong lang silang
Wala talaga mga master in ganyan, business administration, doctoral, mga ganun, or lawyer, taking up law, mga ganyan. Wala mga ganun. One is taking BS Accountancy, and I think Atisa Manalo graduated in their province. Accountancy. BS Accountancy, I think. So yun, walang masyado mga pabulosong educational background. Yun, scholar yata si Alexa May. Punta tayo sa advocacy and platforms. Atisa Manalo is an advocate of LGBTQIA+ community. And what else? She's also an entrepreneur. She works with Allen Academy organization, which focuses on enriching the global citizenship, social skills, and entrepreneurial mindset of children. Si Alexa May's advocacy is championing women in sports. Ayun. So talagang as expected. Okay, doon tayo ngayon sa image na nalilikha nila, yung sa kasalukuyang panahon. Ang tumatatak sa atin ay ang majorette skills. Tama ba yung term na yun? Majorette skills ni Atisa. At ang kanyang mga pagsayaw-sayaw sa kanilang mga festivals. So yun ang ating latest images sa kanya. Kay Alexa May, ay ang kanyang pagtakbo-takbo. Diba? Ang kanyang race. Diba, patungo sa goal. At ang kanyang race or ethnicity. Yan. Yung kanyang uniqueness bilang isang kandidata sa Miss Universe Philippines. And at the same time, yung image niya na niyapo siya ng kanyang grandmother. At niyaposin niya ito na parang may mga luha pa. I love my mom very much. Hanggang sa kahuli-huli ang sandali, so mas attach ako sa kanya, mas relate ako sa kanya. Pagdating sa mga images na nalilikha, nilang dalawa ngayon, sa social media. So kumbaga sa isang vlog, mas alam natin kung ano yung nasa channel ni Alexa May. Alam natin kung ano yung ating panonoorin sa kanya. Kaya at least hindi tayo masyadong sigurado. Okay, ang ating final conclusion, malaking-malaki ang laban ni Atisa Manalo sa Miss Universe Philippines. Because pwede natin sabihin na nasa kanya na ang lahat. Parang yung kanta ni Daniel Padilla. Pagdating sa international competition, I think, sa kasalukuyan mas malaki ang laban ni Alexa May. Pero hindi sa ganung hair. Kasi may mga kahawig na nakikinikilit ako siyang lalaban ng pukpukan sa Miss Universe ng medyo mapang. Kagaya na siya nakita kong video niya. Yung opening niya, dun sa, I think, yung press conference, na ganun-ganun ang hair niya, diba? Yun, pwede yun. Maganda pa rin siya dun. Okay? Or kung, yun na nga, kagaya na sabi ko kanina rin, maikli, pero hindi yung ganun talaga na mala Suzidini. Ganun. So, kailangan medyo maiba. So, yun. So, kaya ako nasabi na mas malakas ang laban niya kung siya ating maging representative sa Miss Universe Philippines, sa Miss Universe stage, is because of that, the color, na talagang kakaiba sa mga naipadala natin before. And, hindi pa papansin yun kung basta-basta ordinaryong bansa lang tayo pagdating sa pageants. But we are a powerhouse. Everyone is already curious. Months before the finals, months before the Miss Universe coronation, who would represent the Philippines sa Miss Universe stage? So, ganun kalakas ang presensya ng Miss Philippines sa Miss Universe competition. Siguro sa iba rin mga pageants. And dahil nga inaabangan, so magbibigay ng kakaibang flavor. Ang kanyang pagiging black, ang kanyang pagiging androgynous beauty, ang kanyang pagiging athletic. Maganda nga, bumaba siya sa yung arrival niya. And medyo siya naka-sporty na lalaking lalaki. Yun. At the same time, pogi, maganda. Nasabi ko lang naman. But, hindi natin alam kung ano talaga kalalabasan at hindi natin alam kung talagang sila yung magpupupukan sa Miss Universe Philippines. So, at this point, it's a tie. Maraming salamat po sa inyo lahat and more to come about Miss Universe Philippines. This is your friend Robato and see you again.